Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa panibagong umaga. Ngayon ay Wibis ng umaga. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wibis ng umaga. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Hallelujah. You are so good to us, Lord Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. Umaga na naman kami ay nagising upang ikaw ay aming pasalamatan. Upang ikaw ay aming itaas. Thank you, Lord. It's Thursday. For a new day. It's Thursday. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya ay Panginoong Jesucristo. John 3:16. Ngayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Jesucristo. Kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoon Jesucristo. Huwag kalimutang i-like, i-love, at i-share ang ating live. So, mayroon ng 21 share, pero 17 pa lang ang kanyang love. So, love natin, love. No, love tayo mga kating Jesus. Ayan. So, anong sinasabi diyan sa salita? Okay. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo sa panibagong umaga. Ngayon ay, ano na ngayon? September 11, 2025, Tuesday at Thursday morning dito sa Houston, Texas. To God be the glory and honor. Ayan mga katim Jesus, nandito ulit tayo sa bahay ng Diyos upang siya ay ating ipataas, ating sambahin, pakinggan ang kanyang mga mensahe. Oh, hallelujah. God is great all the time, and all the time, God is great. Okay. Welcome dito sa ating live sa Team Jesus School of Faith at Daily Bible Study. Team Jesus members, Team Jesus members, Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers.
Welcome dito sa ating live. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord Jesus Christ for everything. Ayan, magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Nandito na ba ang lahat? Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah, Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Hallelujah, Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon sa Kristo. Ikaw ang Diyos na buhay at puno ng kaawaan. Maraming salamat po at kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming kilalanin, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming itaas, upang ikaw ay aming pasalamatan. Maraming salamat po at kami ay muling nagising nang sa ganoon, Panginoon Diyos, ay magkaroon ng panibagong pribilehiyo na paglingkuran ka, na ikaw ay aming itaas at kilalanin. Napakabuti mo po, Panginoong Isus. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Panginoon, tulungan mo po kami dahil ano man ang aming mga nagawang kasalanan, maging sa aming isipan, sa aming mga puso, maging sa aming mga
kinikilos, maging sa aming mga salita. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon Diyos. Oh, hallelujah. Gabayan mo kami, Panginoon, sapagkat wala po kaming magagawa kung wala ka. Tanging ikaw lamang ang makapagbabago sa mga buhay namin, Panginoon. Sa araw-araw ay nilalakaran namin ang aming mga pananampalataya at sa araw-araw ay nagpapakumbaba kami, Panginoong Jesucristo, sapagkat ang aming confidence, ang aming tiwala ay hindi nanggagaling sa amin, kundi nanggagaling sa inyo. Sa sinasabi mong, we can do all things to Christ who strengthens us. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan at dinideklara din namin ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, nanakit sa amin, ng abuso sa amin, nanloko sa amin. Lord, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam kanilang mga ginagawa. Convict their hearts, O Lord. Magpakumbaba sila sa trono ng iyong kaawaan at humingi sila ng kapatawaran sa kanilang mga ginawa, O Lord, at magkaroon sila ng pusong puno ng pagpapakumbaba, Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Ikaw ang Diyos na buhay. Salamat po, Lord. Sa lahat ng mga sitwasyon sa buhay, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga pagkakataon, maraming salamat. Dahil ikaw, nandiyan ka, puno ka ng kaawaan. Hallelujah. Yes, Jesus, we praise you and we adore you. Thank you, Lord, that you are in control of everything. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Yes, Jesus. Salamat po, O Diyos. Thank you, Lord, that you are in control of everything. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We welcome your Holy Spirit in our midst. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection upang mairaos po namin ang iyong Bible study na matiwasay at narinig namin ang boses mo, Panginoon Jesucristo, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Yes, Lord, naniniwala kaming 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So we welcome your Holy Spirit in our midst today. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Lord. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mag-usap po kayo sa bawat isa. Nang sa ganun po ay maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating at anuman po ang nais mong ipagawa sa amin, Panginoon Jesucristo. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong kagalingan, ang iyong pag-unawa at iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa mga taong naniniwala sa inyo. Maraming salamat po sa lahat.
Ito'y aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan, mga ka-Team Jesus. Welcome dito sa ating live. At webis na, no? So, ito pala yung ating Word of God. Ano ba yung Word of God dito? Word of God. Yan ay nasa Psalms 136:1. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Ayan. His love, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. So, kahit ano pa man ang sitwasyon ng ating buhay, the Lord's love is forever. Kaya, thank you, Lord, for everything. So, welcome dito, yung mga bagong dating, yung mga invites ninyo dyan, i-welcome ninyo. So, by October ay i-ano na natin, no, yung magkaroon tayo ng raffle sa mga Team Jesus members o na mayroong mga invites, at ang mga invites na ito ay consistent na nandito sa ating live o kaya sila ay naging Team Jesus members na for this year. So sila ang ating bigyan ng reward. So mayroon tayong tinatawag na showcase. So i-account natin from January until this time sino sa mga Team Jesus members ang mayroong mga invites, at kung itong mga invites na ito ay naging Team Jesus member na, so sila ay ating parangalan. So mayroon tayong showcase. Okay, showcase. Ayan. So dito tayo sa kahapon ay tinuruan tayo ng Banal na Espiritu tungkol sa mga false prophets. Ayan, ang mga bulaang propeta. So, ang mga huwad na mga propeta. Mga huwad. Kaya, sinasabi dito na huwag tayong magpaloko sa mga ito dahil tayo nga ay nasa end times na. Kaya siguraduhin natin, tandaan natin, my sheep hears my voice. So, kung tayo ay totoong mga karniro ni Panginoong Jesucristo, naririnig natin ang kanyang boses. Ayan. So, ito na yun, no? Tandaan natin na yung mga ito, yung mga false prophet na ito, sila ay sakim, mga katindisas. Matamis ang kanilang mga pananalita, ang kanilang mga dila, subalit walang laman galing sa salita ng Diyos. At hindi sila nagsasabi ng katotohanan, hindi sila nagre-rebuke ng katotohanan, nagsasabi ng katotohanan, kundi ang gusto lang nila ay ang kung ano, ang kanilang sinasabi ay kung ano lamang ang gustong marinig ng kanilang mga tagapakinig. Ayan na ngayon sa kasalukuyan ang nangyayari, at ang gusto lang nila ay pangkwartahan yung mga tagapakinig. So tayo dito, hindi tayo nangangwarta ng mga tagapakinig, kundi tayo ang ginagamit ng Diyos upang magbahagi ng mga pagpapala. So kung kayo ay na-convict ng Holy Spirit na magbigay kayo ng iyong tithes and offering dito sa ministry, at para masuportahan yung mga mission trip dyan sa inyong mga local churches, may mga mission trip na pwede nating isuporta dyan kina Tita Lynn na church sa GIL Butuan, o kaya kina Tita Jane na church na sa Methodist, o kaya kina Tita Jolie na church doon sa Baptist. So kung mayroon mang yan ay ilagay natin diyan sa mission. Mission ang tawag natin doon. So kung sino man ang may gusto, kung kayo ay may sahod at you want to be blessed, so ilagay natin doon. Ilagay natin sa ministry ng mission itong mga tithes and offering kung sino ang gustong magbigay. Ayan yun, mga katindisas. So hindi yan siya sa pilitan, yan ay kusang loob. Kung sinasabi ng Holy Spirit,
i-invest mo dyan sa langit. Okay. So, dito tayo sa chapter 2 Peter chapter 2 verses. Depende yan sa inyo kung as the Holy Spirit convicts, ganun lang yun. Kasi kailangan talaga mga katindisa, tayong mga tagasunod ni Kristo, kailangan nating sundin yung sinasabi sa Biblia na share your tithes and your offering. So, yung ginagawa natin, bawat linggo na nagsishare tayo ng, yan naman ang sinasabi nating sacrificial offering. Ibig sabihin ng sacrificial offering, halimbawa, may sahod ka na ganito. So, part lang yan, sa halip na, halimbawa kami, nagpa-fasting tayo, hindi tayo nagpa-fasting na ngayon, no, mga ka-Team Jesus, nagpahinga tayo sa ating fasting, and I am waiting for the Holy Spirit to tell me to start fasting. Kung kailan ulit tayo magpa-fasting. So, nagpahinga tayo sa ating fasting. But hindi ibig sabihin na personally, ay hindi tayo magpa-fasting. You can do your fasting as the Holy Spirit needs, prayer and fasting as the Holy Spirit needs. Kasi kailangan talaga nating mag-pray. At kung kailangan mag-fast, we do fast as the Holy Spirit leads. Okay, so mayroon din tayong corporate fasting. So, dito tayo mga ka-Team Jesus. Kailangan bilang mga tagasunod ni Kristo, kailangan nating sundin yung sinasabing tithes and offering nang sa ganoon ay masuportahan kung ano man ang mga plano ng Diyos sa ministry na kung saan nandoon tayo. Kaya yan ang sinasabi doon. Okay? Yung sacrificial offering na ginagawa natin every week, yun naman ay mula sa sahod natin, ay kinukuha natin yan kung nagpa-fasting tayo. So, instead na tayo ay kakain, no, ang budget natin dito sa fasting na ito ay, halimbawa, 100 pesos. Yung budget na yan, ay kinuha natin yung 100 pesos na yan at ibinahagi natin sa ating kapatid para sa ganoon ay mabiyayaan natin siya. So, yun ang sinasabing sacrificial offering. Kaya sa amin, halimbawa, so mayroong kasama kami sa sacrificial offering, baka akala nyo, ay si Tita Viz, si Tito Bryant, magsa-sacrificial offering. Hindi man sila nagbibigay. O alam niyo yan na nagbibigay din kami dahil si Sharon ang nagpapadala dyan sa inyo. So, are you aware, ang Team Jesus members, are you aware na kami rin ni Tito Bryant ay nagsishare din ng aming sacrificial offering yan sa inyo. So, bawat linggo ay meron din kaming share na sacrificial offering sa Team Jesus na kung saan sa halip na kakainin namin to, we do fasting, mag-prayer and fasting tayo nito. So, magkanong budget natin? O dyan, pinapadala natin dyan sa ministry to support the members of Team Jesus. Kahit kakaunti, pero hindi naman yan na sinasabi ng Diyos na kailangan talagang laki ang ibibigay mo. Kahit lahat ng pagpapala, maliit o malaki, kapag ito ay ginawa natin ng taos puso, ito ay magiging pleasing o sabihin natin kaaya-aya sa paningin ng Diyos. So, ganun yun. So, we take part sa mga ministry natin, sa ating mga kapatid dito, sa Team Jesus, na mag-share tayo kahit kaunti, kahit 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos. Kung anong mayroon ka na pwede mong ibahagi sa isang kapatid. Ganun tayo dito sa Team Jesus. We take our turn, no? Okay. So, dito na tayo. Kaya yon sinasabi natin ang pagbabahagi. Dito na tayo sa second part nito, mga ka-Team Jesus. Ang 2 Peter chapter 2. Tapos na tayo sa ito tayo sa 13. Okay. Chapter 2 verses 13 to ano ito? 22. Verses 13, dito na tayo sa 13
22. Ayan. So, basahin na natin. Nasaan na ang inyong mga Biblia? Huwag kayong bumitiw sa inyong pananampalataya kay Kristo. So, ito ay, dito tayo sa, ngayon ay 9:11:25. So, dugtong ito dito sa mga huwad na guro, mga katinggisas. So, basahin natin ito. Dito sa 12, sinabi dito sa 12 na balikan natin. Pero nilalapastangan ng mga gurong ito ang mga bagay na wala naman silang alam, para silang mga hayop na walang isip at ipinanganak para hulihin at patayin. Talagang lilipulin ang mga taong ito. Ito ang kabayaran sa ginagawa nilang kasamaan. Mahilig silang gumawa ng lantarang kalaswaan. Malaking kahihiyan at kapintasan ang dala nila sa inyo. Natutuwa silang lukuhin kayo habang kumakain silang kasama ninyo sa mga pagsasalo-salo ninyo. Kung tumitingin sila sa babae, puno ito ng pagnanasa. Wala silang tigil sa paggawa ng kasalanan at hinihikayat pa ang mga taong mahihina. Sanay sila sa pagiging sakim, mga isinumpa sila. Tinalikuran nila ang tamang daan, kaya sila naligaw. Sinunod nila ang halimbawa ni Balaam, na anak ni Beor, na pumayag masuhulan sa paggawa ng masama. At dahil nilabag niya ang utos ng Diyos, sinumbatan siya ng asmo niyang nakapagsalita na parang tao upang mapigilan siya sa kabaliwan niya. Ang mga huwad na gurong ito'y tulad ng mga natuyong batis at mga ulap na tinatangay ng malakas na hangin. Inilaanan na sila ng Diyos sa kadiliman. Mayabang silang magsalita, pero wala namang kabuluhan. Sinasabi nilang hindi masama ang pagsunod sa masamang nasa ng laman, kaya nahihikayat silang bumalik sa imoralidad ang mga taong kakatalikod pa lamang sa masamang pamumuhay. Ipinapangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila, pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang magpapahamak sa kanila. Ang mga taong nakakakilala na kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Ayan, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa sa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihan, ang aso'y kumakain ng suka niya, at ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lubluban. Oh, hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensahe mo, buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso. Mangusap po kayo sa amin, magsalita po kayo. Holy Spirit, take over. Itago mo po ang iyong lingkod, ang lingkod mo, Panginoong Jesucristo, sa iyong cross, upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita o maririnig, kundi ang maririnig, ang makikita ay ang iyong pagmamahal, ang iyong mensahe, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, pag-unawa na walang hanggan. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Okay, so, ano kaya ang pakahulugan ng mensahe ng ating Panginoong Jesucristo sa mensaheng ito na nasa 2 Peter. So, akala natin mga katindisa, sa ngayon, itong mga taong ito, itong mga balaang mga propeta o kaya false prophets,
sila ngayon ay nakatamasa sa sabihin natin sa luxurious life, no, yung sa Bisaya pa na sa kaharuhay nga kinabuhi, nag-enjoy sila, no, natatamasa nila yung buhay na kasaganaan ng dahil sa kanilang pagtuturo ng mali sa mga tao, na ang mga taong ito rin ay nabubulagan at hindi nila alam na yun pala ay mali at hindi sila nagbabasa ng kanilang Biblia, no? Pero iniisip natin pag nakakakita tayo ng mga ganitong uri ng mga false prophets na ang yaman nila, ang dami nilang assets, ang dami nilang mga ganito, ganyan, no? Sila ay nakatira sa magarang mga bahay, air condition, masarap ang kinakain, pinagsisilbihan, ganito, ganyan. Maiisip natin, kung ang Diyos ay kung Diyos ay totoo, kung ang Diyos ay patas, tama ba yung ginagawa ng taong ito? Isipin natin. Bakit ganun? Bakit hinayaan ng Diyos na mangyayari yan? Na sila itong mga to, ang daming naghihirap sa mundo, itong mga preacher na ito, na mga bulaan na ito, nagpakatamasa sa kayamanan, sa daming pera, sa daming mga luxury sa katawan. Bakit hindi sila pinarurusahan? Bakit nananatili pa rin silang ganyan? Yun ang sa akala natin. Kung hindi natin binabasa ang salita ng Diyos, yun ang akala natin, our God. No, I don't believe in God because God is unfair. Bakit sila yung mga yan, yung mga kurakot na yan, yung mga ganito na yan, yung mga manluloko na yan, sila pang nakakatamasa ng magandang buhay. Sila pang nag-i-enjoy ng luxurious life, ng magandang buhay. Samantalang tayo na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ito, naghihirap tayo, ito, halos walang makain, ito, ganito, iniipit. Pero ito, sinasabi dito sa salita ng Diyos, Anong sabi niya salita ng Diyos, Diyan sa 12, pero nilapastangan ng mga gurong ito ang mga bagay na wala naman silang alam, para silang mga hayop na walang isip at ipinanganak para hulihin at patayin. Talagang lilipulin ang mga taong ito. Ito ang kabayaran sa ginawa nilang kasalanan o kasamaan. Nandito yan sa salita ng Diyos, dahil alam natin na vengeance is not ours. It's the Lord's. So, hindi natin sabihin natin, hindi natin business, okay? It's not our business na hatulan itong mga taong ito. Because, ang sabi sa salita ng Diyos, hinatulan na sila. They have their own time for judgment. Ang atin, kasi nga maraming mga naluluko itong mga false prophets na ito, natutuwa pa sila, kasama pa nilang kumakain yung mga mananampalataya nila. Pero nasa isip nila, pinagtatawanan nila itong mga libo-libo, milyon na mga mananampalataya nila, sapagkat ang dami kong naluko, ang dami kong napasok sa bulsa ko. See? Pero, that is not our business. Ang ating business ay upang sundin ang kalooban ng Diyos. At huwag tayong mainis o kaya huwag tayong magiganti sa mga taong yan. Huwag tayong magalit, huwag nating patayin o ano paman ang mga taong yan, sapagkat mayroon na silang kilalagyan dito sa salita ng Diyos. Since our God is a fair God. He knows everything. He's an omnipresence God. Alam niya ang lahat. So, hindi na tayo dapat ang maghihiganti sa mga taong yan. Anong sabi dito? Ang kanilang mga iniisip, puno sila. Pag nakakita sila ng babae, anong sabi?
puno ng pagnanasa. Kaya ngayon si Kibuloy o dyan sa Pilipinas, ang daming mga batang mga babae na biniktima niya. Sa akala mo ba, sabihin na kakainis talaga to, sana na lang mamatay to. Ganyan. Tayo patuloy nagkasala pag sasabihin natin yan, kasi hindi man natin hawak ang buhay niya. It's only the Lord who knows his life. It's only the Lord who hold his life. Kundi, ang gawin natin, huwag natin silang pakinggan, i-block natin ang mga yan, huwag natin silang pamarisan, at huwag din tayong makipag-argue sa mga taong ito. Balitang-balita ngayon sa kasalukuyan, mga ka-Team Jesus, no? Balitang-balita ngayon, dito sa Amerika. May alam ba kayo tungkol kay Charles Kirk? Sabi ko, sino ba yan si Charles Kirk? Hindi ko man yan alam. So, kagabi lang ay nag-scroll ako, kahit na kaninang umaga, pagising ko, sabi ko sa Panginoong Kristo, Lord, sino ba ito si Kirk? Ano man daw siya? Pati yung aking pinafollow na si Titi Riz, aywan ko, sino yung pinafollow kong yan, na bakit hindi nilalagay yung kanyang sariling pangalan dyan? Bakit ako nagpa-follow, no? Dahil sa salita ng Diyos. Ay sabi niya na nalulungkot daw siya at si Charles Kirk ay binaril. Isa siyang yung motivational speaker sa mga youth ba, sa mga young adults, sa college students. So binaril siya mga ka-Team Jesus. Namatay siya, no? So yan si Charles Kirk dito sa Amerika, known yan siya dito sa Amerika sa mga college campuses. At pinatay siya. Binaril siya kahapon, 10 man yun, kahapon, at dito siya natamaan sa kanyang liig. Ayan dyan, yung sa liig kasi mga ka-Team Jesus, nandito yung pinakamalaking veins natin, yan, natamaan yun, at yun lumugsok ang dugo niya, ang bilis, ang lakas ng dugo, naubusan siya ng dugo, mga ka-Team Jesus, no? So, siya ay isang, mayroon siyang sariling podcast, may sarili siyang version, nagtutur yan siya from one college to another, at nagsusuporta yan siya kay President Trump. Ang Christian yan siya, tinatayuan niya ang kanyang pagiging Kristiyano, at nakikipag-argument yan siya doon sa mga college students, yung mga atheists, at iba pa, yung mga transgender, at iba pa, mga ganyan, no? So, siya doon, nakikipag-argue siya. So, kaninang umaga, habang ako ay nakikipag-usap sa Diyos, sabi ko, Lord, bakit mo ba hinayaan na mangyari ito sa taong ito kung sinasabi mo naman sa iyong mga salita sa Psalms 91, because you love me, I will give you my salvation and I will give you a long life. You will cover me with your feathers and under your wings. So, nandyan sa Psalms 91, bakit hinayaan mo ang taong ito na mangyari? So, ang mensaheng binigay ng Panginoon sa akin, ng Holy Spirit ay, although tayo, mga ka-Team Jesus, tayo ay mga Kristiyano, no? At ibinahagi natin sa ang kaligtasan ng salita ng Diyos, ibinahagi natin ang libreng kaligtasan. Pero kagaya kay Panginoong Hesukristo, mga ka-Team Jesus, kailangan kasi nating manatili tayo mapagkumbaba. At ang salita ng Diyos sa Mateo 28 nagsasabi, Go to the world, preach the gospel, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Yan ang ating sinusunod, mga ka-Team Jesus. So, hindi tayo, bilang mga Kristiyano, we do not argue. Hindi natin ina-argue, o kaya, yun bang naglalis pa mo, yung nagpalitan pa kayo ng mga opinion nyo. That's your opinion. This is my truth according to the Word of God. So, pag tayo
pag tayo ay mainit ang kanilang mga arguments, mainit ang kanilang mga pagpapalitan, no, ng kanilang mga opinion. So what is this, ganyan o ganun. Nakikita ko sa kanya, although Kristiyano naman siya, nakikita ko sa kanya yung kanyang arrogance. Yung arrogance niya ba na he's a Christian, sabi ko, Panginoon, bakit, mali ba yung ganoong way of thinking o kaya ganyan? Ang sabi ng Panginoon, we as Christians should act like Christ. Should act like Christ. Ano ba? Kaya nga, our goal is to reach, no? As we run the race, so habang tayo ay tumatakbo sa ating takbuhin, nakapokus tayo kay Panginoong Hesus as we continue to run the race, as we continue to read the Word and study the Word of God, ay mas lalo tayong nakakakilala sa salita ng Diyos. At mas lalo tayong hinuhubog ng ating Panginoong Diyos Ama na maging kagaya kay Panginoong Hesukristo. Si Panginoong Hesukristo, mga ka-Team Jesus, ay puno ng kababaang loob. Hindi siya nakikipag-argue sa salita ng Diyos. Ang ginagawa lang ni Panginoong Hesukristo ay inilalahad ang katotohanan. This is the truth. Maniwala ka o hindi, ito ang katotohanang nakasabi sa salita ng Diyos. But we still continue to respect other people's opinion. We do not insult these people. We do not insult them. We don't. Hindi tayo nang iinsulto kagaya ng ibang mga relihiyon na kapag nakikipagkumbinsiyan sila, pero bakit ganito? Bakit ang ganyan-ganyan? Tayo bilang mga Kristiyano, no? Ito lang ang pinagbabatayan natin, ang salita ng Diyos, and as the Holy Spirit leads. Ito lang ang ating pinagbabatayan. Wala nang iba. At anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? The Lord, yung oppose the proud, but gives mercy to the humble. Gives favor to the humble. So, kapag nagbabahagi tayo sa salita ng Diyos, we do not argue. Kung yan ang akala ng batang ito, ng college student na ito, na ganyan, so be it. But you do not need to insult these people. Bakit? Sabi sa salita ng Diyos, masama o mabuting tao, ang araw ay sabihin nating shines. No? Sumisikat pa rin ang araw at ang buwan ay nag-iilaw pa rin sa gabi. Sa lahat ng tao, maging sila man ay mabuti o masama. So, ibig sabihin, nakikita ko doon, pinapakita ng Holy Spirit kasi sa akin, but I'm praying for His children, no? Kasi 2 anak yung mabata pa, at yung his wife na the Lord will comfort them. Pinakita sa akin ng Holy Spirit, yung mga clippings lang ng mga yung mga videos niya doon sa iba-ibang universities, yung mga rally-rally nila. Na maraming mga haters kasi wala I mean, nandoon yung argument na ikaw ay confident ka kasi you know this, you know that. Hindi ganun eh. The wisdom is only from the Lord. Ang karunungan ay nanggagaling lamang sa Diyos. Kaya nga, tapos
pag ganyang magsasalita yung isang bata o isang teenager or what, kaya nakat na niya, hindi na niya pinagpapatuloy. You have to listen also to their views para sa ganoon ay maintindihan mo bakit, where are they come from. Nang sa ganoon ay maintindihan mo, okay, at ang pagkatapos ng maibahagi nila yung kanilang sinasabi, at doon ka papasok at ipaliwanag mo ang mensahe ng banal na espiritu ayon sa salita ng Diyos. But you don't argue, you don't cut off, you don't be an arrogant person. Kung ikaw ay nagre-represent kay Panginoong Hesukristo. Kasi instead of bringing these people to the Lord, ang mangyayari niyan, marami kang haters, kasi nga, ini-interrupt mo sila, ini-insulto mo sila, na as if they are idiots, as if they do not know nothing, as if they know nothing. So, ang iniisip natin, ang sinasabi natin, mga ka-Team Jesus, no? Dito, pinapakita dito na, ang mga huwad na gurong ito ay tulad ng mga natuyo. Yan ay nasa 17 ha. Ang mga huwad na gurong ito ay tulad ng mga natutuyong batis at mga ulap na tinatangay ng malakas na hangin. Inilaan na sila ng Diyos sa kadiliman. Mayabang silang magsalita pero wala namang kabuluhan. Sinasabi nilang hindi masama ang pagsunod sa masasamang nasa ng laman, kaya nahikayat nilang bumalik sa immoralidad ang mga taong nakatalikod na So, ito yung mga bulaang propeta, no? Na nakatalaga na sila sa kadiliman. So, may kalalagyan na yan sila, mga ka-Team Jesus. Tingnan ninyo kung paano sila magturo. Okay daw ang immoralidad. Tanggap daw yan sa lipunan ng immoralidad. Hindi pwede yan. Kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos yun. Pero hindi nangangahulugan na kung tayo alam natin ang katotohanan sa salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus, tayo na ay para na tayong kung sino tayong no. We remain humble with the fruit of the Spirit, at hayaan nating ang banal na espiritu ang gagabay sa atin. Halimbawa, kung tayo ngayon ay magkaroon ng evangelism, dahil nga yun naman ang focus natin, mag-evangelism tayo, no? So, itong mga taong ito na sabihin nating sinisira natin sa salita ng Diyos, hayaan natin silang makapagsalita. Pakinggan muna natin sila. Nang sa ganoon, maisip nila, makita nila na tayo ay we give them the value. Pinapahalagahan natin sila, pinapahalagahan natin ang kanilang emosyon, kaya tayo ay nakikinig. Nakikinig tayo ng taimtim, habang nagtaimtim din tayo nanalangin sa Holy Spirit, na Holy Spirit, gabayan mo ako ayon sa kanyang mga sinasabi, upang sa ganoon ay maituro mo sa kanya ang tamang landas. No? So, habang ang taong ito ay nagsasalita na ganito, ganyan lahat ng mga lahat ng mga negatibo niyang nararanasan sa buhay, ganyan reklamo niya sa Diyos, ganito, ganyan. Pagkatapos ng magsalita ng isang taong ito, saka mo sabihin, sis, tapos ka na ba? Brad, tapos ka na ba? Yes, okay. Okay, ito naman ang aking nais na ibahagi sa iyo. So tayo, mga ka-Team Jesus, pag tayo ay nagbabahagi sa salita ng Diyos, hindi natin kailangan ng maraming mga salita na kung saan-saan na tayo pumupunta. You go directly to the point.
sa iyong mga sinasabi, naintindihan ko yan. Dahil ako rin nakakaranas niyan. Subalit nang matagpuan ko si Panginoong Jesucristo sa buhay ko, nagbago ang lahat. Sapagkat naniniwala ako sa kanyang mga pangako. So lalabas doon yung ating mga testimony. So naniniwala ako sa kanyang mga pangako. Ang pangako niya ayon sa John 3:16, sinasabi niya, ang pangako niya, kaya nga kailangan nating alam natin ang salita ng Diyos, nang sa ganoon ay alam natin kung paano tayo makipag-usap sa iba't ibang tao na may iba't ibang sitwasyon sa buhay, na may iba't ibang background, na may iba't ibang pinagdadaanan sa buhay. Alam natin as the Holy Spirit leads us kung ano ang ating sasabihin sa kanila, nang sa ganoon sa halip na sila ay mainis sa atin, magalit sa atin, mawala pa sa presensya ng Diyos, mas lalong mawala sa presensya ng Diyos, sila ay makumbinsi ng dahil nakikita nila ang kababaang loob. No? Ang kababaang loob ng isang taong ito, na nakikita nila ang iyong pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. So hindi naman natin alam kung ano ang dahilan kung bakit itong taong ito ay kinuha na ng Diyos sa batang edad, 31 years old pa lang. Pero pag ang lesson na natutunan natin doon, may lesson na natutunan doon is, we should, yung bang very aggressive ang ang argumento nila na ang ibinabahagi niya ay tungkol sa salita ng Diyos, but ang pagbabahagi ay very aggressive. Hindi ganun eh. Kahit kung pinanood ninyo mga ka-Team Jesus, kung pinanood ninyo yung si Sister Abby at iba pang mga Team Jesus members, pinanood natin yung The Encounter with Jesus, di ba? The Encounter with Jesus. Doon sa Encounter with Jesus, si Panginoong Hesukristo bilang chef, doon sa sa diner na yon, hindi naman siya, nagpapaliwanag lang siya. Ang aking pagkain, Jesus, yan, ang pagkain ko, I am the bread of life. Diba sabi, ang pagkain ko, sino man ang kakain ng pagkain ko, ay hindi magugutom. Sino ang iinom ng tubig ko ay hindi mauuhaw. Jesus is the living water. Jesus is the bread of life. Pero ang kanyang pagbabahagi doon sa The Encounter ay hindi sa pilitan. Hindi agresibo. Hindi insulting, mga ka-Team Jesus. Na iinsultuhin mo yung isang bata, isang tao, na ang daming mga nanonood, naka-video pa yan sa harap ng maraming tao, at you are insulting this person. Hindi yun kailangan nating gawin. Para ka rin isang bulaang propeta. Para ka rin isang bulaang propeta sapagkat hindi mo, binibigkas mo yung tungkol sa salita ng Diyos. Jesus is the only way, the truth, and the life. But you cannot, hindi nakikita ng ibang mga tao na yun ang pinaniniwalaan mo. No? Nagbibigkas siya ng mga word of God na ayon sa ganito, ayon sa ganyan. Pero agresibo siya nasa halip na makumbinsi ang isang tao na nawawala sa landas, ay nangyayari dahil itong pinaniwalaan niya, nag-argue sila na ganito, nawawala, mas lalong naiinis itong taong ito, kaya maraming haters ang nangyayari, maraming haters. No? Tandaan natin mga ka-Team Jesus. We hate the sin, but we love the sinner because Jesus loves the sinner. Galit tayo sa kasalanan. Subalit, mahal natin ang taong ito
Dahil mahal siya ng Diyos, mahal siya ni Panginoong Jesucristo, at nagpakamatay din si Panginoong Jesucristo sa kanya, kahit na ganun siya. So makatuwid, hindi dapat na nasa atin yung hatred at saka yung pagiging agresibo. Nakita ko doon sa ano niya no? So, itong mga bulaang propeta, sinasabi dito sa salita ng Diyos, sila ang dahilan kung bakit itong mga bagong converts, no, nagbago na sa kanilang mga sarili, at natuto na sa salita ng Diyos. Itong mga bulaang propeta, sila ang dahilan kung bakit muling bumalik sa pagiging masama itong mga nagbago na sana at tumanggap na kay Panginoong Jesucristo, sapagkat kaya nga twisted ang kanilang pagbabahagi sa salita ng Diyos. Twisted. No? So, muli silang bumalik sa immoralidad. Ikaw na naging Kristiyano na, ang sabi dito, ang mga taong yan ay nasa 2 Peter chapter 2 verse 20. Ang mga taong nakakilala na kay Kristo, kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa sa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. O ang hirap, no? Yung mga backsliders ba, na natuto na sa salita ng Diyos, na tinanggap na si Panginoong Jesucristo at tinalikuran na ang kanilang mga kasalanan. Pero bumalik sila sa kanilang kasalanan. No? Bumalik sila sa kanilang kasalanan. Mas masahol pa sila, mga katindisas. Mas mabuti pa raw na hindi nila nalaman ang katotohanan. Mapatawad pa sila ng Diyos kaysa itong mga Kristiyano na ito. Kristiyano ka na, subalit nag-backslide ka kasi ang iniisip mo, hindi naman sinagot ng Diyos yung aking panalangin. Hindi naman niya ako sinagot. Ibig sabihin nun ay hindi niya ako mahal. O, hindi naman niya ako sinagot Hindi niya ako mahal. Bakit hindi niya ako sinagot? Alam naman niya na kailangan ko yan. Bakit hindi niya ako sinagot? Kaya mag-backslide ka na. Bakit kinuha niya sa akin yung mahal ko? Bakit kinuha niya? Bakit ganito? Bakit ganyan? So, ano mangyari? Mag-backslide ka na. Ang sabi sa salita ng Diyos, mas masahol pa ang taong ito sa kanyang dating siya. Kaya huwag tayong mag-backslide at huwag tayong makinig doon sa mga bulaang propeta, mga katindisas. Siguraduhin natin na ang ating pinakikinggan ay yung nagsasalita lamang na naaayon sa salita ng Diyos at hindi sa sarili niyang doktrina. So kung itong mga taong ito na nakikinig kayo ay puro lamang pagpupuri, walang rebuke, walang repentance, na umalis na kayo diyan. Umalis na kayo diyan dahil ibig sabihin nun, ikaw ay nasa maling landas. Kasi bahagi ng ating pagiging Kristiyano na tayo ay sinusubok ng demonyo sa ating pananampalataya. Bahagi ng ating pagiging Kristiyano, no? Na tayo ay masaktan, na tayo ay ma-rebuke,
Nang sa ganoon, ay mapatatag tayo. Nang sa ganoon, ay mas lalo tayong kakapit sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, sa halip na iwanan siya. Dahil bakit hinayaan mong mangyari ito sa buhay ko, sa asawa ko, sa marriage ko, sa mga anak ko, na nagkaganito, na nagkaganyan, bakit hinayaan mo? Hindi tayo ang may hawak ng mga buhay natin. Kaya nga sinusuko natin sa Diyos ang lahat. Salamat Lord sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Hindi ko tinatanong, hindi ko pinagdadasal na tanggalin mo ang mga pagsubok na ito, kundi ang pinagdadasal ko ay patatagin mo ako. Palakasin mo ako. Ikaw ang aking lakas. I seek more of you, Lord Jesus. Yun dapat ang gawin natin. Kaysa talikuran natin si Panginoong Jesucristo at bumalik tayo sa dati nating buhay. Mas masahol pa tayo sa dati nating buhay kung mag-backslide tayo, mga katim Jesus. Tayo naging Kristiyano na at sa huli nag-backslide tayo at mamatay tayo, kagaya ng nangyari doon sa the encounter. Yung sino ba yung pangalan ng nung siya bata pa, ay nagdarasal siya, tinuruan siya ng kanyang lula, yung grandmother niya, at nagdarasal siya, thank you Jesus for this food, ganyan. Pero nang siya ay nakaranas na ng mga pagsubok sa buhay, nang siya ay nilalait ng ibang mga tao, nang siya ay yun nga ay nag-backslide siya. No? Nag-backslide siya. So ano nangyari? Nandito sa puso niya yung hatred, nandito sa puso niya yung pagsisisi, ay yung hindi yung pagsisisi kundi yung sinisisi niya ang Diyos kung bakit namatay ang kanyang lula. Yun lang, ang lula lang niya ang mahal niya eh. Ang lula niya lang ang nagbibigay halaga sa kanya. Ang lula lang niya ang nag-value sa kanya. Yung doon ba sa sa The Encounter ba? No? Sinisisi niya, bakit mo kinuha ang aking lula? Bakit mo kinuha? Ganyan tayo eh. So, tinalikuran niya ang pagiging Kristiyano niya. Pero ano nangyari sa huli? Distraction ang nangyari sa kanya. Namatay siya. Kasi si Devil ang kanyang sinunod eh. Hindi si Panginoong Jesucristo. No? So kung lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. So kung ang ating susundin lamang, ang ating pakinggan lamang ay yung mga bulaang propeta na palagi na lang motivational, God is, God is with you, God is for forgiveness, God is ganyan. At hindi natin minimeditate ang salita ng Diyos at hindi natin tinitingnan kung anong sinasabi niya sa salita ng Diyos. Sigurado tayong makabalik tayo sa ating dating buhay kasi yun ba ang sinusunod natin, itong mga bulaang propeta. Pero kung tayo ay nasa salita ng Diyos at kung tayo ay nakaranas ng mga pagsubok sa buhay, alam natin ang mga salita ng Diyos, sinasabi sa salita ng Diyos na walang pagsubok na ibinigay niya na hindi natin kaya. Kung ano ang ating sukatan, hanggang doon lang din yung pagsubok na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kasi yung hindi tayo ang nagbibigay noon, kundi ang demonyo, di ba? Si Job. Wag mong kunin ang kanyang buhay. Sige, anuhin mo, hinayaan ng Diyos ang demonyo, si Satanas na i-test si Job. Kahit si Panginoong Jesucristo ay sinubok din ng Satanas. Pero anong sabi ni Panginoong Jesucristo? Eat
is written. In the Word of God, it is written. Oh, tayo rin, pag sinubok tayo ng demonyo na ganito, it is written. So, manahimik tayo, magpapakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Panginoon, I can do all things to Christ who strengthens me. Ikaw ang aking lakas. Palakasin mo ako sa aking sitwasyon ngayon. Bakit? Itong mga pagsubok na ito ay hinayaan niya ng Diyos na maranasan natin nang sa ganoon ay mas lalo tayong yumakap sa Kanya. Mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Mas lalo nating ibigay, isuko sa Kanya ang lahat ng ating mga sitwasyon sa buhay. Hindi upang talikuran siya, kundi upang i-embrace natin, yakapin natin ang mga pagsubok na ito at hingin natin sa Diyos ang Kanyang kalakasan, hingin natin sa Diyos ang Kanyang gabay, ang Kanyang karunungan upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito at ito ngayon ang magiging ating testimony. Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. So, testimony natin yun. Para sa ganoon, mga katinjisas, ay mapurihan ng Diyos Ama, mapatatag ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at maintindihan natin na itong mga pagsubok na ito ay hinayaan ng Diyos sa atin upang tayo ay mas lalo pang magpakumbaba sa trono ng Kanyang kaawaan at kilalanin, Lord, I am hopeless but You are my hope. Lord, I am weak but in my weaknesses, You are my strength, Lord Jesus. Lord, I am nothing, but if You are with me, I am complete. Lord Jesus, kulang kami ng ganito, wala kaming makain, walang trabaho, ganito. Pero ang sabi mo sa iyong mga salita, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, ibig sabihin nun, ang Diyos ang ating tagabantay. Wala akong pagkukulang, wala akong kakulangan, sapagkat Siya ang mag-provide, Siya ang magbibigay. No? Sa halip na, magsurrender, balikan natin na tumalikod tayo sa Diyos. Mas lalo tayong dapat na mag-embrace sa Kanya, yumakap sa Kanya. Kilalanin Siya. Wala akong magagawa, Panginoon, kung wala Ka. Subdue my pride. Subdue me. Help me, Lord Jesus. I surrender everything to You. At kapag sinurrender na natin ang lahat ng bagay na ito sa Diyos, ay bakit hindi pa tayo makatulog, na kaya nai-stress na tayo, walang tulog kasi ang iniisip natin, ganyan. Tapos pagising sa umaga, ganun, groggy na ka, walang tulog. Bakit lang ang tulog? Problema ko kasi ay ganito. Oh! Akala ko ba ay sinuko mo na sa Diyos ang problema mo? Bakit dala-dala mo pa rin ang kabigatan na to? At sinasabi mong, I'm tired. Pagod na ako, di ko na kaya to. Kaya balik ka na sa dating mong ikaw, sa dating makasalanang buhay mo, kasi pagod ka na. Pagod ka na, kasi you are still carrying all those burden in your shoulder, instead of giving it all to the Lord and live one day at a time. Lord, as You lead me, what do You want me to do? Anong gusto mong gawin ko? Lead me. As You lead me, what do You want me to do? Ganun dapat eh. Lead me, Lord. Guide me, Holy Spirit. Strengthen me. Yun ang ating dapat gawin. Sa halip na sumuko tayo, sa halip na bumalik tayo sa ating kasalanan. Hindi tayo babalik sa ating kasalanan. Tayo ay sumuko sa Diyos.
isuko natin ang lahat ng ating mga kabigatan. Hayaang ang banal na Espiritu ang gagabay sa atin upang tayo ay hindi tayo mabiktima ng mga bulaang propeta o ng mga false prophets. At kapag sinurinder na natin sa Diyos, Father God, bahala ka na dyan. My life is not my own. My life is yours. Lead me, Holy Spirit. Kung sabihin ng Holy Spirit sa'yo, mali man yung iyong ginawa, mali man yung iyong kinain, bakit mo kinain yan? Nakakasira yan ng iyong katawan. Mali yung ginawa mo, bakit ka nai-stress sa mga bagay na wala ka namang magawa? Oh. Pero ganun ka pa rin, nag-i-stress ka pa rin. Ay, ang stress ng buhay. Ay, ganito, ganyan. That is out of your control. Ang bagay na yan. Bakit ka nai-stress? That is out of your control. No? Naintindihan natin yun? Out of our control. So, wala. Out of our control yun. Hindi natin hawak yung mga natin, yung ating mga sitwasyon. Hindi natin hawak. But it is the Lord. He's on control. So, tayo ay mga Kristiyano, panatilihin pa rin natin ang pagiging mapagkumbaba natin. Panatilihin natin yung pagiging, yung fruit of the Spirit, yung mas piliin nating maging mabuting tao. Mas piliin nating maging mahinahon. Mas piliin nating mahalin yung mga taong ito na nawawala sa landas. Sapagkat pumarito ang ating Panginoong Hesukristo sa mundong ito para iligtas ang mga nawawala ng landas, o nawawala sa landas. So, bakit tayo nag-aalala? Bakit tayo nai-stress? Oh, paano to, Lord? Anong gagawin ko dito? Wala na namang Ako dati sa opisina, ay nai-stress ako sa mga bagay-bagay na hindi ko naman hawak. But the Lord is so good, so great, na tinuruan niya ako. Why are you worried? Do what you can do. And everything you do it as if you do it for the Lord. Kaya do it. Yes, Lord. Ito makakaya ko. Yes, Lord. The Holy Spirit is telling me you do this. Yes, Lord. Kasi we cannot solve all the problems in this world. What we can do is to humble ourselves in the front, in the throne of grace, at nagpapakumbaba tayo as the Holy Spirit convicts us, yung tungkol sa nangyayari sa Pilipinas, yung tungkol sa mga expose ng mga corruptions, ng ganito. Father, thank you that you have exposed these people. Pero Panginoon, naniniwala ako na mahal mo ang mga taong ito. At binibigyan mo sila ng pagkakataon na baguhin ang kanilang mga buhay habang may pagkakataon pa sila, habang sila ay buhay. Habang sila ay buhay. Bakit? Kasi mahal din sila ng Diyos eh. Ikamatian sila ni Jesus. Ipinako sa krus si Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao. Hindi lamang sa atin, maging sa kanila kahit sila ay mga corrupt. Ang gagawin lang natin ay ipagdasal sila. Napatawarin sila ng Diyos at baguhin nila mga buhay nila. Ipagdasal natin kung sino-sino yung mga in charge ng mga committee na yan na
ang karunungan, ang kaalaman, ang wisdom ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa sa Kanya, upang sa ganoon ay maisiwalat ang katotohanan, at sa pamamagitan nun, mabago ang sistema ng ating bansang Pilipinas, maging mapayapa, no? Maging tapat ang mga naglilingkod, tatanggalin ng Diyos itong mga korap na ito, at iligtas niya ang ating bansa. See? Ang isipin natin ay para sa kapurihan ng Diyos. At hindi para sa atin na tayo ay full of pride na Christian, ganyan, o ako'y Kristiyano, ang sabi salita ng Diyos ay ganito, ganyan, palagi na lang tayong nakikipag-argue, nakikipag-tunggali, ano ba yan? Hindi yun ang sabi ng Diyos eh. Hindi tayo nakikipag-argue. We share the goodness of God. Ibinabahagi natin ang salita ng Diyos. Yung kasi si Mr. Kirk, political din kasi siya eh, political. So, ano yung mga nandun sa politika, ganyan. Instead of, mas mag-focus tayo sa salita ng Diyos, no? Mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Love your enemies. Pray for those who persecute you. Bless those who hate you. Kasi yung mga yan, kakawawa sila eh. Sila ay nawawala sa landas. Yung mga corruption na yan, yung mga corrupt na yan, sila ay nawawala sa landas. Kaya kawawa sila eh. Sino ngayon ang magdasal para sa kanila? Ito bang mga nasa mundo na wala ring alam? Tayo yun. Tayo na nakakaalam sa katotohanan, mayroon tayong obligasyon na ipagdasal ang mga nasa ating bansa, ang mga nanunungkulan, na hingi natin ang karunungan ng Diyos Ama, na humingi tayo ng kapatawaran. Lord, patawarin mo po ang bansang Pilipinas, patawarin mo po ang mamamayang Pilipino. Dahil kami po ay naluko ng mga bulaang propeta, kami po ay naluko ng mga salitang matatamis na salita ng mga politiko. No? Sinong gagawa nun itong mga nasa mundo na wala man, they are also wicked? Tayo yun. As we continue to pray, yan sa iyo, mga pamilya ninyo, araw-araw nagpe-pray kayo, meron kayong personal devotion, ayan, isama nyo sa pagpe-pray ang ating bansa, ang ating Pangulo, ang kapatawaran. Ikaw, kasama ka doon sa paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng bansa natin, ng bansang Pilipinas. We are not exempted, mga kating Jesus. We are part of that. Parte tayo ng ating bansa. Hindi pwedeng sila lang. Tayo yun. We are the redeemed, na ibig sabihin nun, tayo ang tinubos ni Panginoong Jesucristo, tayo ang tatayo. Tatayuan natin ang ating pananampalataya, luluhod tayo sa harap ng Diyos at magpapakumbaba at hingin ang kanyang presensya, hingin ang kanyang gabay. Hallelujah. Oh, Father God, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat dahil tinuruan mo na naman kami, Panginoon. Lord, ilayo mo po kami sa mga bulaang propeta, sa mga huwad na mga propeta, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, patatagin mo kami sa aming mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, na hindi po kami maluko ng mga bulaang propeta na ito, na puno ng tamis ang kanilang mga pananalita at nangangwarta lang, pinakwartahan lang kami. Kundi, Panginoong Diyos, ang iyong properties, ang iyong mga pagpapala ay magamit namin, Panginoong Diyos, para sa iyong kapurihan. Kung saan mo man gustong ibahagi, kung sino-sino man ang nararapat na bahaginan ng iyong mga pagpapala, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, that you're in control of everything. Thank you, Lord,
that you never leave us nor forsake us. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thank you sa mga salita, Lord Jesus. Patatagin mo kami, Lord, na hindi kami babalik sa aming mga kasalanan, kundi aming paninindigan, ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo na puno ng kagalakan, puno ng gratitude, pasasalamat na isa kami sa iyong pinili, na isa kami na nakakilala sa iyo, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah, Jesus. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. Puno ka ng kaawaan, Lord God Almighty. Thank you. Thank you that you are in control of everything. Thank you. Sinusuko namin sa inyo ang lahat. Ano man ang aming mga panalangin, ano man ang aming mga kabigitan, Panginoon. We surrender everything to you, Lord. Ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan, O Lord God. Sinasama namin, Panginoon Diyos, sa aming mga dasal, ang iyong kaawaan para sa aming bansang Pilipinas. Salamat, Lord Jesus. Holy Spirit, dahil ini-expose mo ang mga nagkasala, Panginoon, we stand in the gap. We pray for the souls na nawawala sa iyo. Pinagdadasal namin itong mga politikong, Panginoong Diyos, na mga kurakot, Lord, at nawala sa iyong presensya at nakalimutan, Panginoong Diyos, na nandoon sa kanilang mga puso ang pagiging makasarili, ang pagiging sakim, ang greed, ang pagiging hakog. Panginoon, Lord, Jesus, have mercy po sa kanila. Patawarin mo sila, Panginoon Diyos, sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Lord God, at gabayan mo po kami, gamitin mo ang aming mga buhay upang sa ganoon kami po ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian at nang sa ganoon, Panginoon, ikaw po ang mapurihan sa aming mga buhay. O hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, that you are there for us. Thank you, Lord. You are so good to us, Jesus. Salamat po. Salamat po sa gagawin mong pagbabago sa aming bansa as we continue, Father, to humble down ourselves and ask your forgiveness sa aming Pilipinas, sa aming bansang Pilipinas. Ikaw po, there is revival in the land in the name of Jesus, Panginoong Diyos, at italaga mo po ang mga karapat-dapat na mga tagapamuno ng aming bansa, Panginoon, upang ang bansang Pilipinas, Panginoong Diyos, ay uunlad. Ang bansang Pilipinas ay kilalanin ka bilang Diyos at tagapagligtas. O hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoong Diyos. Ano man po ang aming mga kahilingan sa araw na ito, ano man po ang aming mga prayer request, Father, let it come to pass for your purpose and your glory as we surrender everything to you. Ano man ang aming mga pagkukulang, ano man ang aming mga prayer request, mga provisions na kailangan namin, Panginoon, dinideklara namin, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So galing sa iyo, Panginoon Diyos Ama, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu, ang aming mga pangangailangan. Oh, hallelujah. You will provide because you are our great shepherd. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay salamat sa katugumpayan ng iyong Bible study at binabalik namin sa inyo, Panginoon Diyos Ama, ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Praise the Lord sa kanyang kabutihan. At maraming salamat sa inyong pag-join dahil tayo ay naka 1 oras na at kalahati, mga ka-Team Jesus. Thank you for joining and thank you for spending time with us, sa makinig sa salita ng Diyos. At i-meditate natin ang salita ng Diyos para hindi tayo isa sa mga maloko ng mga bulaang propeta, mga ka-Team Jesus, no? At manatili tayong mapagkumbaba kung tayo ay magbahagi sa salita ng Diyos. Manatili tayong mahinahon at mapagkumbaba. Kung ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos, let it be. At kung pwedeng sabihin, can I just pray for you? Sure, ipag-pray mo siya. Pero, hayaan natin na ang banal na Espiritu ang gagalaw at kikilos sa mga buhay ng mga taong ito na nakarinig sa katotohanan, nakarinig sa salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa salita ng Diyos, my word will not come back to me void. It will accomplish its purpose. Kaya ganun lang yun. Hindi tayo makipag-argue, kundi magbahagi tayo sa salita ng Diyos at pabayaan natin na ang banal na Espiritu
ang siyang kikilos sa mga buhay ng mga taong ito na ating itinataas sa harap ng Diyos, na ating pinagdadasal, sapagkat in His perfect time, it will come to pass, and the Lord, He makes all things beautiful in His time. So hanggang sa muli, Jesus loves us, at huwag din yung kalimutan na first man natin yun, no? Sino ba yun? Sino yung napili natin noong nakaraang araw, alang Biyernes? Bukas ay Biyernes na naman, no? God willing. So sino ang napili natin? Si Tricia ba yun? Si Tricia ba yun ang napili natin, Sharon? Sino yung napili natin na pagpalain natin sa buong linggo, Sharon? Sino yun? Si Tricia ba yun? Sino? God bless us all. Nakalimutan ko kung sino yun. Okay. Kung sino man yun, sino man yung pinili ng Panginoong Kristo, sino ba yun? Nakalimutan ko. Sino yun? Si Tricia, sabi ni Sis Lisa. Kaya wag ninyong kalimutang pagpalain natin si Sis Tricia. Siya ang pinili ng Banal na Espiritu noong nakaraang Biyernes, at God willing, bukas na naman ay pipili ulit tayo ng ating pagpapalain sa buong linggo. The Lord willing. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.